magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Yun ay nais ko munang mapakinggan po ninyo kung bakit po siya dati ay napunta ngayon siya rito sa Seventh-day Adventist. Baka naman sa darating na araw ito'y mapapakinggan ng kanyang kapwa dating kasama niya sa isang pananampalataya. Baka dumarating din sa inyo na meron din kayong mga katanungan na nakakalito. No po? Ito po ay isa lamang po na paraan baka maalaala niyo ang kapatid na ito ay na dati niyong kasama. Ano po? At hindi magtatagal, loobin nawa ng Diyos, baka kayo ay magkasama-sama sa ganitong uri ng pananampalataya. Kaya welcome din po sa kanyang sweetheart ngayong umaga, no, narito sa ating bahay sambahan. Ngayon po ay bigyan po natin ng pagkakataon si Brother Ray. Ano po, Brother Ray? Bibigyan kita ng 10 minutes para may pakilala mo yung lubusan. Ano nga ba ang dahilan at ano ang nakita mo kung bakit ka naging Seventh-day Adventist? Ano ba ang nakita mo sa Seventh-day Adventist doon sa una mong pinanggalingan? Meron ka bang napansing ito na lihis sa aral o meron ba itong maling pinag-aralan? O bakit ka nakarating dito? At ano man ang nag-ugnay sa iyo at bakit ka nakarating dito sa iglesyang Seventh-day Adventist Church? Maraming salamat po. Gaya po ng aking binanggit, ako po ay dati pong member ng Iglesia ni Cristo. Sa aking pagiging Iglesia ni Cristo, ako po ay isang masugid na mananamba sa lokal po na aking pinanggalingan. Kaya po ako naging Iglesia ni Cristo, ako po ay na-invite ng aking classmate na Iglesia ni Cristo. Then dahil po ang pinanggalingan ko before ako maging iglesia, yung family namin ay mga born again Christian. Dahil po kami mga born again Christian, ay mahilig kami sa mga Bible study. Nung in-invite ako ng aking classmate, ay walang patumangking pinaunlakan ko yung kanyang paanyaya. Pagdating ko sa kanilang kapilya, ay napansin ko po yung kakaibang sistema ng pagtuturo ng mga ministro. Halos tanong at sagot lang. Nagtatanong yung ministro, then yung sagot binabasa sa Bible. Kaya akala ko noong una, tama lahat ng itinuturo ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Kaya yun po yung nagtulak sa akin na magpabaptize o magpabautismo
sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabaptize diyan noong 2007. Yung mga aral na sinampalatayanan ko po diyan, kagaya po ng nalalaman po ninyo, halimbawa po diyan, ang INC naniniwala na isa lang ang Diyos, ang Ama lang, si Cristo tao sa likas na kalagayan, at ang Iglesia ni Cristo ang ililigtas sa araw ng paghukom. At si Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kaya kapag hindi ka napabilang sa iglesia na kanilang kinabibilangan, hindi ka pwedeng maligtas. Tuwan-tuwa ako sa pananampalataya ko that time kasi akala ko yun po ang katotohanan. Subalit, noong dumating yung time na ako po ay makapagtrabaho, gawa ng high school pa kasi ako noon Nung ako po ay gumraduate at makapaghanap buhay sa part po ng Manila, ay umaattend po ako sa lokal ng Iglesia ni Cristo, doon po sa part ng Anonas, Quezon City. Then doon po sa Anonas, Quezon City, marami pong mga pasugo akong nakokolekta po doon. Then yun po yung mga pasugo na binabasa ko po, yun po yung nagpapalawak sa aking pananampalataya bilang isang Iglesia ni Cristo. Bakit po pasugo? Kasi po, hindi po karaniwan sa mga Iglesia ni Cristo ang nagbabasa ng Biblia. Mapapansin niyo po yan kapag meron kayong nakausap na mga Iglesia ni Cristo, sasabihin sa inyo, basahin mo sa Bible, Iglesia ni Cristo. Roma 16:16. Favorite nila yan, di ba? Pero kapag binigyan mo yan ng Bible, tapos ipahanap mo sa kanya yung Roma 16:16, tingnan nyo, mag-uumpisa po yan sa Genesis. Kaya pag binalikan mo yan, kinabukasan, wala pa sa Roma yan. Nandun pa lang, naglalakbay pa yan sa ilang. Bakit? Kasi po, pasugo yung nagiging dahilan kung bakit tumitibay yung aming pananampalataya ay yung pasugo. Twisted naman yan Kaya lahat ng ituturo dyan, pabor sa pananampalataya ng Adventist. Sana po pagbabasa ng Bible bilang isang Iglesia ni Cristo, ay lumawak po yung aking kaalaman. Kasi sa Bible, kapag lagi kang nagbabasa ng Bible, ang Diyos nagkakaloob ng karunungan. Doon ko naunawaan na yung pagsamba pala, ito po ay iniuuko lamang sa tunay na Diyos. Hindi pwedeng sambahin ang hindi tunay na Diyos. Kaya doon ako nagkaroon ng doubt. Bakit kami bilang Iglesia ni Cristo, kasi po sa INC, dalawa po yung aming sinasamba. Isa pong tunay na Diyos, ang Ama, at si Kristo na tao sa likas na kalagayan. Kaya sumasamba kami sa Diyos, sumasamba kami sa tao. Yun yung naging parang pinaka-point ng aking kaisipan kung bakit nung dakong huli, ako po ay umalis sa Iglesia ni Cristo. Bukod pa po sa mga pasugo na kinolekta ko na nahanapan ko rin ng mga contradiction. Then nung umalis ako sa Iglesia ni Cristo, doon po na-encounter yung Pentecostal Fourth Watch. Madali lang po ako na-convert doon. Gawa ng malaking similarity nila pagdating sa doktrina. Halimbawa po, ang Iglesia ni Cristo naniniwala na sila lang ang tunay na iglesia. Kapag wala ka sa loob ng Iglesia ni Cristo, lahat ng papasukan mo, mga peking iglesia na yan sa pananaw ng mga iglesia ni Cristo. Sa Pentecostal Fourth Watch, naniniwala na ang tunay na iglesia dapat merong buhay na apostol. Parang pareho din, iba lang yung, medyo nakakawig lang. Then, sa Iglesia ni Cristo, naniniwala na sila lang ang maliligtas sa araw ng paghukom. Sa Pentecostal Fourth Watch naman, ang tunay na iglesia, yun yung babalikan ng Panginoong Jesucristo. Halos pareho. Sa Iglesia ni Cristo, naniniwala na si Felix Manalo ay sugo ng Diyos. Sa Pentecostal Fourth Watch naman, si Feriol ay buhay na apostol. Kaya sabi ko, halos pareho. Kaya madali po ako na-convert sa Pentecostal. Ako po ay naging first year theologian. Ang tawag po sa kanila niyan ay first year Bible student. Ako po ay masigla, katunayan, ako po ay naging theologian sa pananampalatayang iyon. Lagi nga nilang yung mga Pentecostal sa mga nagchat-chat sa akin, lagi nilang idinidiin na ako daw ay parang pinag-aralan ko lang daw, dati na daw akong Seventh-day Adventist. Dito ako natatawa sa argument Dati na daw akong Adventist, then pumasok lang daw ako sa Pentecostal Fourth Watch para aralin yung kanilang doktrina. Alam nyo po, mali po yun. Bakit? Kasi po yung mga miyembro makakapagpatuto dyan. Hindi ka pwedeng ipasok sa school ng theology basta-basta. Malibang makita ng pastor
na karapat-dapat ka. 2 taon kang titira sa iglesia. Makikita ang buhay mo doon, makikita ang ugali mo doon, makikita ang lahat-lahat, maging yung iyong gawaing espiritual. Doon pa lang sa lokal, masasala na kung karapat-dapat ka sa Bible School. Ang inyong lingkod, naging karapat-dapat sa paningin ng aking pastor. Hindi po ako yung nagpasyang pumasok sa school ng theology. Yung aking pastor. Kaya kung sinasabi nyo na pumasok lang ako sa school ng theology para tiktikan yung doktrina, wag akong sisihin nyo yung aking pastor sa lokal. Sapagkat sila po yung nagpasok sa akin sa school ng theology. Ngayon, baka na itatanong po ninyo, bakit po ako na isang nag-aral ng theology sa Pentecostal Fourth Watch, ngayon ay kaanib na sa Seventh-day Adventist? Ang naging dahilan po niyan, ay nakapanood po ako ng debate. Hindi ko po ipinopromote yung debate po dito. Kumbaga, bahagi lang ng aking testimony. Ang naglalaban po noon that time na napanood ko ay si Ronald Pubidos, nung siya po ay Seventh-day Adventist pa, laban kay Art Ferriol ng Pentecostal Fourth Watch. Ang topic po nila doon ay about Sabbath. Alin ang pagsamba at pangilin ng mga Kristiyano, Sabado ba o Linggo? Sa last part po ng debate ay naghamon na po ng showdown si Brother Ronald. Dala yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Ang hamon niya, kung mabasa ko sa iyo na ang natitirang Sabat sa 4:9 ng Hebreo ay ikapito at hindi unang araw, tatanggapin mo, talo ka na, tapos na tayo. Pumayag si Ferriol. Nabasa ngayon ni Kuya Ronald. Sa katapusan ng debate, kitang-kita po doon yung pagkapanalo ng Seventh-day Adventist. Kaya yun po yung naging starting point ko na inaral ko yung doktrina ng Seventh-day Adventist. That time, ako po ay first year theologian. Pagka umaga, meron po kaming tinatawag na job spec. Then pagkatanghali, meron po kaming klase, Bible subject. Then pagkahapon, mula first year hanggang fourth year, required po kaming lumabas at mangaral. Ako po, mahilig akong mangaral sa bus at saka sa palengke. Lagi po yan, mula Cubao Farmers hanggang Baclaran, hanggang Alabang. Sumasakay po ako dyan ng bus, tapos nangangaral sa gitna. Kami po yung nakikita nyo tumatayo sa gitna ng bus. Then nangangaral po dyan. After mangaral ay nagbibigay ng mga envelope para hikayatin yung tao kung na-bless siya na magkaloob sa gawain ng Panginoon. Sa aking pagiging theologian, yun, dun po umikot yung ang aking buhay bilang Bible student o theologian. Then nung napanood ko yung debate ng Seventh-day Adventist at Pentecostal Fourth Watch, doon ko po nakita na aralin yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Kasi hindi naman malalim yung pag-aaral namin sa doktrina ng Adventist. Ang alam lang namin yan ay protestante na Sabado sumimba at hindi kumakain ng baboy. Sabi nga ng classmate ko, Brother Aldrin, may kasi magpatawa dito, baka pumatok sa ito. Yung aking classmate, sabi niya, pagka ikaw ay lumipat sa ibang religion, lipat ka na sa lahat. Alimbawa lang aalis ka sa Fourth Watch, sabi sa akin, lilipat ka sa ibang religion, umalis ka na sa lahat ng religion, lumipat ka na, wag lang sa Seventh-day Adventist. Sabi ko, grabe, bakit? Kasi mangangayayat ka dyan, sabi sa akin. Bakit naman? Sapagkat napakaraming bawal dyan. Isipin mo, bibili ka ng isda, bibilangin mo pa daw yung kaliskis kung ilan. Pagka walang kaliskis, reject. Baka ngayaya ka dyan, bakit damo na lang ang hindi bawal dyan. Yun yung view namin sa Seventh-day Adventist. Pero tumaba tayo, no? Tumaba tayo. Puri ng Panginoon. Kabaliktaran, Kaya nung inaral ko yung doktrina ng Seventh-day Adventist, doon ko napatunayan, ibang-iba pala yung pananaw ng mga miyembro ng Pentecostal sa tunay na kung ano ang Seventh-day Adventist. Kaya dito, challenge ko po kayo ng mga miyembro ng Pentecostal Fourth Watch, ng Iglesia ni Cristo, at ng iba't ibang pangkati ng pananampalataya. Aralin nyo po yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Magugulat po kayo. Ang Seventh-day Adventist ang totoong nagtuturo ng mga aral na may kinalaman sa banal na kasulatan. Magbigay lang po ako ng halimbawa bago ko po ibigay sa inyo. Halimbawa niyan, ang reference ko sa pag-aaral, yung Back to the Scriptures Ministry, dati ni Brother Ronald Pubidos, at ng kapitulo, versikulo. Siguro familiar po kayo dyan sa mga yan. Pinanood ko po yung kanilang mga video. Ang ginagawa ko nga nun, Brother Nino, dinadownload ko sa cellphone ko. Yung mga video na yan, kapitulo at saka
tsaka back to the scriptures. Then kapag lights off na, kasi ang theologian hanggang 8 lang kailangan bumalik na sa dorm. Yung dorm namin, yung double deck yung mga higaan, ako'y nasa taas. Pagka 10 p.m., lights off. Siyempre, pag nagbukas ka ng cellphone, nakikita lang. Kahit sa malayo, may bantay kaming dun Ang ginagawa ko, nagtataklob ako ng kumot. Tapos doon ko pinapanood sa cellphone gabi-gabi yung back to the scriptures at saka kapitulo, versikulo. Alam niyo po mga kapatid, sa 4 na buwan na pag-aaral ko sa doktrina ng Seventh-day Adventist, meron pong 5 katotohanan na nagpakumbinsi sa akin kung bakit ko nasabi na ang Seventh-day Adventist ay tunay na pananampalataya sa ating panahon. Ang unang-una po dyan, about salvation. Kasi kaming mga protestante, kami may kinikilala kami mga cult religion, mga kulto. Alam na alam niya mga protestante, may qualification sila niyan Nagtanong ako isang beses sa aking pastor, sabi ko, Pastor, paano ba malalaman kung ang isang religion, kay Pastor Art, ang isang religion kung kulto o hindi? Sabi ni Pastor Art, madali lang yan, Brad. Kapag ang isang religion nagtuturo na para ka maligtas, papasok ka sa loob ng iglesia nila, kulto yun. Kaya yung mga iglesia ni Cristo, di ba? Pansinin po niyo. Aangkinin niya sa Roma 16:16. Pagka ang pag-uusapan naman ay pangalan ng Diyos, ang nanginginig magbukla diyan mga saksi ni Jehovah. Bakit? Kasi sa likod po nun, meron nakatagong doktrina. Papasok ka sa loob ng iglesia nila para maligtas. Nung inaral ko yung doktrina ng Seventh-day Adventist, doon ko po napatunayan sa tulong ng mga program ng kapitulo, versikulo, na ang kaligtasan na itinuturo ng Seventh-day Adventist, hindi po pagpasok sa iglesia. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Ang kaligtasan ng mga Adventist, hindi po sa pagpasok sa loob ng Adventist, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Yun po yung sabi ko, tama ang aral ng Adventist. Ang pangalawang inaral ko about 10 Commandments. Alam niyo po kami mga theology, mga Bible student ng Pentecostal, kami po, kami dyan pagdating sa 10 Commandments, sabi nga ng classmate ko, ang mga Sabadista tawag namin sa inyo. Ang mga Sabadista na yan, hindi yan nagbabasa ng Bible. Isipin mo yung 10 Commandments sa Old Testament yan. Tayo ngayon ay nasa New Testament. Yung 10 Commandments, ibinigay yan sa mga Hudyo sa tribo ni Juda. Pilipino tayo. Kaya sabi ko, nga naman, hindi naman ako galing sa tribo ni Juda. Ako ay Pilipino. Ako ay galing sa tribo ni Dato Puti. Kaya sabi ko, bakit ako mangingilin bakit ko susundin yung 10 Commandments? Pero nung inaral ko po yung doktrina ng Adventist sa tulong ng kapitulo, versikulo at saka back to the scriptures, that time, doon ko po napatunayan na, di ba sabi nga ni Cristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin at ipaliwanag. Isa nga sa mga itinuro dyan ng Panginoong Kristo, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Alam niyo po mga kapatid, yung mga pananalitang yan ng Panginoong Kristo, hindi nyo na po yan maririnig sa mga mangaral ngayon. Yung sinasabi ni Kristo, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Bakit? Ang turo kasi ng mga pastor ngayon, yung Sabat na ipahon na sa krus. Hindi na yan dapat sundin. Bagay na kaiba sa itinuro ng Panginoong Kristo na matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yung pangatlong inaral ko about Sabat, at doon ko po na-realize na mula noong una hanggang ngayon, yung mga tunay na alagad ni Kristo, mga Sabbath keeper. Yung pang-apat na inaral ko about sa deity of Christ, pagka-Diyos ni Kristo. Kasi galing ako sa Iglesia ni Cristo. Sa amin, naalala ko niyan, Brother Aldrin, nung dinodoktrinahan ako ng ministro namin. Alam ang topic ay likas na kalagayan ni Cristo. Ang gagawin ng ministro, magtatanong yan, ano po ang likas na kalagayan ni Cristo? Pag iwan ng tanong, bubuklat ngayon niya ng Bible. Babasahin niya ngayon. Babasahin nila yung John 8:40. Favorite nila yun, di ba? 8:40. At tapos tataas pa ng ministro para kita-kita ng dinodoktrina biblikal. Ang nakalagay pa naman doon, ako'y tao na nagsasaysay ng katotohanan. Pagkabasa ng ministro, sasara agad yung Bible. Tapos magbibigay agad yan ng konklusyon. Ayon kay Kristo, ano raw?
ang kanyang likas na kalagayan, ayon sa kanya, siya'y tao na nagsasaysay ng katotohanan sa makatuwid. Kaya ganun magturo yun eh, para nagsisigaw sa mga. Kaya ni Dondon yan. Sige, Ganun yung magano, dinidiin nila eh. Sa totoo. makatuwid, si Kristo, tao, at hindi tunay na Diyos. Ba, unang beses mapakinggan, talaga mahihikayat ka eh. Pero kasi kapag ka ganun po yung pag-aaral, ay mamamali talaga kasi hindi siya Totoo. binasa na nakapaloob sa context. Pinuto lang eh. Alam niyo po, pag itinuloy niyo lang yung basa, mabasa niyo sa verse 58, Laging ang sabi doon eh, bago si Abraham, ay ako nga. Kaya mapapansin niyo na si Kristo bilang tao nagsasaysay ng katotohanan. Pero bago siya magkatawang tao, sabi niya, nauna siya kay Abraham. Kaya sabi ko, tama ang aral ng Adventist patungkol sa Panginoong Kristo. Sapagkat siya tunay na pananampalataya, kilala niya rin yung Diyos na kanyang sinasampalatayanan. At yung last Brother Lino, Sige bago po. ko ibalik, Sige po. nakailang beses na. Okay na, Yung okay na. last na aking inaral sa doktrina ng Adventist, na dito nagpasya na ako na umanib sa Seventh-day Adventist, ay about sa remnant church o sa tunay na iglesia. Kasi po, sa iglesia ni Cristo, ang turo po sa amin, yung unang iglesia itinayo sa Jerusalem, then nausig, na ipapatay, wala na. Nawala. Nausig, yung nausig tumalikod, yung nanindigan na ipapatay, wala na ngayon. Biyaya daw ng Diyos, may ipinanganak na Pilipino na ipinangaral ang iglesia ni Cristo. Kaya meron ng kaligtasan. Kaya sabi, dapat maging proud daw tayo, Brother Lino. Gawa nung yung tagapagligtas, Pilipino. Gawa ng yung iglesia ni Cristo, ipinangaral dito sa Pilipinas. Kaya mas maswerte tayo sa mga Mapalad pumiliter. daw, Oo, kahit na pango tayo, bakit nasa iglesia ni Cristo, nasa Pilipinas sila. Kaya tayo yung unang tatanggap ng kaligtasan bago sila. Kaya napakaswerte daw natin. Pero nung inaral ko yung doctrine ng Adventist about true church, ang tunay na iglesia ni Cristo pala, hindi kailanman nawala. Hindi kailanman nalipol. Sabi nga ni Cristo ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya nga binabanggit sa Revelation 12:17 yung tunay na iglesia na inuusig ng dragon o ni Satanas. Sabi, yung kanyang katangian nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng patutuo ni Jesus. Kaya sa malalim po na pag-aaral, yung kautusan ng Diyos, ito po ay entole, ito po ay tumutukoy sa 10 Commandments, kagaya ng pagtuturo ni Kristo. Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sa Greek po nyo na entole. Kaya yun pong yung remnant church na sumusunod sa kautusan ng Diyos, sila po ay nag-iingat ng 10 Commandments o mga Sabat o nung Sabat na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nung dakong huli, nung ako po ay nakapag-aral sa doktrina ng Adventist, sabi ko, ito ang tama, ito yung totoong pananampalataya. Ito yung nagtuturo ng mga aral na nakasulat sa Biblia. Kaya nung dakong huli, ako po ay nagpasya na umanib sa Seventh-day Adventist. Amen. Amen. Galing, ano? Okay, mga kapatid, napakinggan ninyo sa aming mga kaibigang nanonood na nakaka-inspired, nakatutuwa, nakaka-bless ang ating napakinggang testimony ni Brother Ray. Kaya doon po sa lahat ng mga kaibigan namin, o may mga kapatid tayo na kaibaang pananampalataya, kasama sa bahay, o mga kaibigan, nawa ito po sa tulong ng banal na Espiritu ay mabuksan din po ang inyong isipan. Huwag niyong hayaang tumigas. Kaya sabi ni Ezekiel na ang inyong puso na bato ay gagawin po niyang laman para kayo makasunod. Kaya po tayo po ay ibalik natin ang papuri sa Diyos sa magandang testimony na napakinggan po natin ngayong umaga. Kaya ang akin pong paanyaya sa mga kapatid ay yung inyo pong ang programang pong ito ay hindi ito personalan. Ito po ay may kinalaman po sa kaligtasang pang-espiritual. Bagamat nakaririnig po kayo ng pagbanggit ng iglesia o samahang pananampalataya, para lang makita ninyo at mapakinggan na, ganito pala, ang may ganitong aral pala. Para kayo ay hindi na maging inosente o parang nagtataka kayo, kanino bang aral yung si Kristo ay tao. Malalamanan po ninyo, Ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad
Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila